Ave Maria, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kayo po ba ay may sakit? May karamdaman ka ba ngayon na dinadala or labis na nagpapahirap sa iyo? Alam niyo, maraming pagkakataon, may mga nakakausap akong tao, lagi silang nagsasabi na, "Brother, bakit ganun? Wala akong pinirwisyong tao, wala naman akong ginawa ng masama. Pero bakit sa akin binigay ng Diyos ang sakit na ito? Bakit sa akin binigay ng Panginoon ang pagsubok na ito?" Magkapaminsan po madaling sisihin ang Diyos kapag ang isang bagay na nagaganap sa ating buhay ay hindi ayon sa gusto natin. Dahil ang gusto nating mangyari ay kung ano lang yung gusto ko sa buhay ko, ito dapat yung magaganap. Kaya lang, hindi natin hawak ang ating buhay, hindi natin hawak yung ating kapalaran at yung ating sakit na tinataglay, makapaminsan mahalaga na gawin nating daan patungo sa kabanalan. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito na nagmula sa sulat ni Apostol San Marcos, Kabanata 7, talata 31 hanggang 37. At ang ebanghelyo natin ay panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin na kung mayroon tayong tinataglay na sakit, ang sabi sa ebanghelyo, ano yung ginawa ni Jesus? Bago niya pinagaling yung lalaking bingi at pipi, dinala niya muna sa isang sulok, nilayo niya sa karamihan, at doon siya pinagaling ni Jesus. Mga kapatid, mahalaga na kapag tayo'y may pinagdaraanan sa buhay, yung lumayo tayo saglit. Ilayo natin ang ating sarili sa ingay ng mundo, magnilay tayo. Mahalagang pag-isipan natin, pag nilay-nilayan, magbulay-bulay, Lord, ano ba ang nais mo para sa akin? Ano po ang dahilan kung bakit ko pinagdaraanan ito? Hindi ko alam, Panginoon, subalit nagtitiwala ako na ang lahat ay ayon sa kalooban mo at para sa ikabubuti ko. Sapagkat hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang lugar na mapapahamak tayo at wala ring ibibigay sa atin ng Diyos na sukat nating ikapahamak. Ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Diyos ay may magandang dahilan. May grasyang idudulot. Kaya nga, gayahin natin ang ginawa ni Jesus sa isang lalaking may sakit. Dinala niya sa isang sulok at doon niya pinagaling. Dalhin natin ang ating sarili sa pananalangin. Dalhin natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ni Jesus. Ipagkakaloob niya ang kagalingan at maririnig mo ang kanyang salita na nagsasabing, Ephata, mabuksan. Pagkatapos nating magnilay, pagkatapos nating tumahimik saglit, ilayo ang ating sarili sa ingay ng mundo, sa labis na pag-aalala at takot. Totoo naman talaga kapag may mabigat kang sakit, lagi kang kabado, nagdududa ka kung pagagalingin ka nga ba ng Diyos. At minsan yung iba natatakot kasi ayaw nating iwan ang mahal natin sa buhay. Lord, I am not ready. Hindi ako handa. Subalit kung yung takot na nararamdaman natin ay dalhin natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Akayin natin ang ating sarili sa pananalangin at pagtitiwala sa kanyang grasya at awa. At makakaasa tayo
darating sa atin ang pagbubukas ng grasya ni Jesus. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakila at mapagmahal na Diyos, Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang lahat-lahat ng kabigatan sa aming puso. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang aming karamdaman, ang aming kahinaan, ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng takot at pangamba. Jesus, ibig namin ding marinig ang iyong wika na nagsasabing, Ephata, mabuksan. Buksan mo, O Diyos, ang aming mga mata upang makita ka sa kabila ng mga pagsubok sa aming buhay. Buksan mo ang aming mga tenga upang madinig namin ang iyong tinig sa bawat bagay na aming nararanasan. At nananalig kami sa iyong pag-ibig at awa na makakamtam namin ang grasya at himala. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po at naway patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon, gabayan ng mahal na Birheng Maria at tulungan ng panalangin ni Santo Padre Pio. God bless po sa ating lahat.